Maligayang pagdating sa bagong dokumentaryo ng Bros of Decay. Ako si Leslie at ngayon gagabayan ko kayo sa mahalagang kasaysayan ng Portugal at hindi pa nasisirang arkitektura mula ika-18 siglo. Isa ito sa mga pinaka-napapanatiling maayos na palasyo sa puso ng Lisbon. Ipinapakilala ko sa inyo ang Burnay Palace. Ang Burnay Palace, isang makasaysayang pook sa kabisera ng Portugal, ay nag-ugat pa noong ika-17 siglo. Ipinagawa ito ng Portuges na konde, dinisenyo ng Italianong arkitekto. Natapos ito noong 1734 at nagsilbing tag-init na pahingahan ng pamilya Saldaña hanggang sa ito ay binili noong 1879 ng isang mayamang negosyante at pilantropo, si Conde Henrique Burnay. Pagkamatay niya noong 1900 at siyam napunta sa estado ang palasyo. Noong ika-20 siglo, mula sa bahay pahingahan tuwing tag-init, naging punong tanggapan ito ng Technical University of Lisbon. Habang ginagamit ito ng universidad, inangkop ang palasyo ayon sa pangangailangan nito, kasabay ng paggalang sa makasaysayan at arkitektural na halaga ng gusali. Ngayong 2024, may usapan ukol sa dagdag pamumuhunan para muling buhayin ang Burnay Palace. Pag-uusapan pa natin ito mamaya, pati ang kasaysayan ng palasyo at mga naging residente nito. Naghihintay pa rin ang Burnay Palace ng pagsasayo sa kabila ng patuloy na paninira at pagnanakaw. Ngayon, narito tayo sa isa sa dalawang greenhouse ng napapanatiling maayos na palasyo. At gusto naming gawin ang dokumentaryong ito dahil nais naming magpalaganap ng kamalayan tungkol sa nangyayari sa lugar na ito. Mula 2001 nang ito'y napabayaan, unti-unting sinakop ng kalikasan ng lugar, ngunit sa kasamaang palad, mayroong bandalismo rito. Wala pang konkretong plano ang universidad na ayusin o bigyan ng bagong gamit ang lugar, kaya unti-unti itong nasisira at sa pamamagitan ng dokumentaryong ito, nais naming magpalaganap ng mas malawak na kamalayan tungkol dito at baka sakaling makatulong na mailigtas ang lugar na ito. Tingnan mo naman kung gaano kadanda dito sa labas. Mula sa greenhouse, makikita mo ang tulay ng ika-25 ng Abril dito sa Lisbon. Hindi ba't napakagandang tanawin yan? At hayaan mo akong ipasyal ka sa mga hardin na nakapalibot sa lugar na ito. Wow, napakaganda talaga ng greenhouse na ito. Siguradong kamangha-mangha ito nung panahon na nasa rurok pa ng Karanyaan. Gustong-gusto ko ang mga haliging ito dito sa harap at pagkatapos ay papasok tayo sa hardin. Makikat sa kanan ang isang gusali na pagmamay-ari na ngayon ng unibersidad. At ito, noong una, isa ito sa mga gusali kung saan naroon ang auditorium ng unibersidad, pati na rin ang kanilang mga klase, pero ngayon ay tuluyan ng inabandona. Maglakad-lakad tayo sa hardin at ipapakita namin sa inyo ang mga palamuti, estatwa at lahat ng natitira rito. Halimbawa, ang unang bagay na makikita natin pagpasok sa hardin ay narito mismo, mayroon tayong isang fountain. Noong araw, ang tubig ay dumadaloy pababa rito, kaya naging napakalunti ng hardin na ito. Pero ngayon, mula pa noong 2001, mukhang hindi na ito naalagaan kahit kaunti. Makikita mo rin ang gandang tanawin mula sa palasyo.
Naglalakad kami paakyat sa driveway. Nung 1,800 hanggang 1,900 na raang, dito bumababa ang mga tao mula sa karwahe para dumalo sa kasiyahan. Karaniwan, itong ginagawa sa bulwagan na ipapakita namin mamaya. Pwede ring mag-relax ang mga tao sa mga hardin kahit kailan nila gusto. Susubuan ko makadaan dito sa masukal na hardin na ito para makita ang mga palamuti at pati na rin ang mga fountain na naiwan dito. Noong araw, may mga daanan na nag-uugnay sa buong lugar na ito, pero ngayon ay tinubuan na ng mga halaman ang lahat. Pero nakikita pa rin natin ang una nating artipakto na nakatayo pa dito, isang magandang estatwa ng isang babae na may hawak na parang malapit ng matumba. Talagang kamangha-mangha itong makita. Iniisip ko ring magkaroon ng ganitong hardin sa puso ng Lisbon. Napaka-espesyal talaga. Tingnan natin kung paano tayo makakalapit sa fountain dito. Nakikita ko na ito sa gilid ng aking mata. Grabe, napakagarbo talaga ng lugar na ito. Ang ganda ng fountain na meron sila dito sa gitna ng hardin. Ito ang sentro ng lugar na ito. Ang palasyong ito ay may isa sa pinakamagandang luntiang hardin sa Lisbon. At maiisip mo na, lahat ng tao noon ay gustong makita ito. Pero sa kasamaang palad, tanging ang pinakamayayaman lang ang naiimbitahan sa lugar na ito. Makikita mo ang kamanghamanghang likod na bahagi na may dome sa itaas at mga bintana sa ibaba. Makikita naman natin ngayon ang ibabang bahagi dito. Papasok na tayo sa isa sa pinakamadalas gamitin na bahagi ng hardin. Dito lumalabas ang mga tao sa malalaking pintuan at dito sila unang humahakbang papasok sa hardin. Pwede sila magpahinga at umupo sa mga bangko dito sa labas para mag-enjoy. Maiisip mo pa rin kung gaano kasagana ang bahaging ito ng hardin noon na may mga bulaklak sa paligid, mga punong palma sa gitna at mga upuan kung saan pwedeng umupo ang mga tao. At ginagamit din ito ng mga taong dumadalo sa mga party para lumabas at magpahinga sandali. Mayroon pa ring mga larawan mula noon kung paano nagbihis at tumayo ang mga tao dito sa labas, eksaktong katulad ng suot ko ngayon. Ito ay isang kasuotan mula sa unang bahagi ng 1,900 na rangs na karaniwang isinusuot ng karamihan sa mga lalaki. Sino ang dumalo sa isa sa mga party na ito? Ang mga babae naman ay magsusuot ng magagandang damit na babagay doon. Dito naman sa gitna ng hardin ay may isang fountain na may tubig pa rin hanggang ngayon. Kamangha-manghang perasong ito dahil litaw pa rin ang mga bato at iba pang bagay. Doon sa itaas, makakasilip tayo mula sa galerya sa mga bintanang nakaharap palabas. Ang estilo at arkitektura ng gusaling ito. Matapos ang magagandang hardin dito, liliko tayo ngayon sa kanan ng palasyo. Dahil narito ang pangalawang dome na kambal ng isa pang dome pero mas maganda ang kalagayan nito kaysa sa isa. Sasamantalahin ko ang huling pagkakataon na maglalakad tayo dito sa hardin bago tayo pumasok sa loob ng palasyo. Gusto ko ring ituro na makikita pa natin dito ang mga palatandaan ng paradahan at traffic sign. At ito ay para sa universidad at mga pasilidad ng gobyerno na dating nag-operate sa palasyong ito. Tulad ng nakikita ninyo, itong dome dito ay may mga haligi rin sa harapan. Mayroon itong estilong barok sa labas at dito, karamihan sa mga panel lang salamin ay buo pa rin. Pumasok tayo dito sa loob. Wow! Tingnan mo lang ang lugar na ito. Napakaganda. Gusto ko rin talaga ang mga sahig na ginamit nila dito sa loob ng greenhouse na ito. At nung araw, napapaligiran ito ng luntiang mga halaman, mga estatwa, mga halaman at mga upuan para sa mga tao. Makikita mo pa nga dito, ginawa nila mas engrande ang pasukan na ito, may eskudo sa itaas at korona sa pinakataas.
At ang pintuang ito, itong lagusan dito, ay diretso papunta sa isang napaka-espesyal na lugar sa loob ng palasyo. Dati, ito ang teatro ng lugar na ito. Isang napakagandang bahagi para mag-imbita ng mga bisita, magdaos ng mga okasyon, at libangin ang mga tao. Talagang napakaganda ng kisame, pininturahan ng marangya. Si Enrique Bernay, ang konde ng palasyong ito, ay pinagutos na ipayos ng lubusan ng palasyo at kumuha ng mga pintor mula sa iba't ibang bansa para pinturahan ang kisame ng bawat silid. At nung 1886 isang artistang mula sa Espanya na si Ordonez ang nagpinta ng kisame dito sa teatro. Kung titingnan mo ito, parang nabubuhay talaga. Makikita mo ang mga anghel, langit at ang balkonahe sa itaas na inuupuan ng mga importanteng bisita. Makikita mo talaga mula sa lahat ng upuan dito na idinagdag lang ito sa lugar na ito kalaunan. Napakagandang teatro at isa sa pinakamagagandang kisame na nakita ko sa ganitong lugar. Mula sa teatro, babalik ka sa greenhouse na magdadala sa iyo sa iba't ibang daan papuntang palasyo. At isa sa mga yon ay narito, sa kanang balkonahe, sa labas, sa harap ng palasyo. Pwede mong tingnan dito. At mula rito, makikita natin ang Grand Tower sa kaliwang bahagi at pati na rin ang maraming estatwa sa harap ng palasyo. Hindi ito magiging lugar kung saan lalabas ang mga tao. Pangunahing bahagi ito ng arkitektura ng palasyo. May mga butas din dito para makapasok ang mahalagang sikat ng araw sa mas mababang bahagi ng lugar. Mula sa greenhouse, unang beses naming pumasok sa palasyo at napunta sa isang mahalagang silid dito. Ito mga kaibigan, ang silig kainan ng palasyo ng Bernay at mayroon ding malaking medalya sa kisame na ipininta noong 1886 ng isang Portuguese na artistang nagangalang Malhau. Isang kahangahangang obra katulad ng nasa teatro. Sa kabutihang palad, may bahagi nito na natanggal, ngunit karamihan ay buo pa rin. At pati na rin ang mga detalyeng kahoy dito ay talagang kamangha-mangha. Noong araw, sa kwartong ito, napupuno ito ng mga likhang sining, mamahaling porselana at napakabihirang mga bagay. Pero noong 1936 ng manahin ng mga tagapagmana ang palasyong ito, ibinenta nila ang lahat at binili ng gobyerno ang ilan sa mga ito at inilagay sa pambansang museo. Makikita rin natin dito ang mga bandilang naglalarawan ng panahong pumupunta ang mga tao rito para sa mga pagtitipon. Makikita ninyo ang mga tao sa kanilang tradisyonal na kasuotan katulad ng suot ko ngayon. Napakasarap sanang makadalo sa mga ito. Makikita ninyo ang mga babaeng naglalakad sa harden. Nagkakasiyahan habang umiinom at makikita natin na ito ay isang garden party noong 1907 mahigit isang siglo na ang nakalipas. Tingnan ninyo ang mga shutter ng bintana dito sa gilid na may gintong palamute. Talagang kamangha-mangha, umaabot hanggang kisame. Sa bahaging ito, may isa pang bandila. At tulad ng nakikita mo, makikita mo kung ano ang itsura ng dating kainan, punong-puno ng mga kasangkapan at mga likhang sining. At doon sa ibaba, makikita natin ang larawan kung ano ang itsura ng mga harden, kung ano ang itsura ng greenhouse noon. Napakalunti ng paligid, maraming estatwa at mga halaman din. Nagtataka ako kung nasaan ang kusina ng lugar na ito, may nakikita akong bukas na pinto sa bandang ito. Napakaliit ng kusina dito, malamang hindi ito ang ginamit nung araw, pero baka nasa kabilang bahagi ang totoong kusina. Mukhang dito tayo papasok sa kusina ng lugar na ito at siguradong na-renovate na ito mula noon.
Makikita nyo dito sa karatulan na nakasulat ang Lisbon, kaya ito ang kusina, ang cafeteria ng Universidad ng Lisbon. Wala nang masyadong natira sa lumang kusina na dating nandito, pero dito kumukuha ng pagkain ang mga estudyante noon. At bukod pa doon, wala na ring masyadong masasabi tungkol sa kusinang ito. Puno ng kasaysayan at misteryo, ang gusaling ito ay tahimik na tagapagbantay ng nakaraan at kasalukuyan ng kabisera ng Portugal. Nagsimula ang kwento nito noong ika-17 siglo nang ipinagawa ito ni Dom Vasco Cesar de Meneses, isang maimpluwensyang aristokrata, manunulat at makata mula sa Portugal. Dinisenyo ang palasyo ni Nicolau Bigaglia, isang Italianong arkitekto na may malaking ambag sa arkitektura ng Portugal. Nagsimula ang konstruksyon noong 1700 at isa at natapos noong 1734. Ang pamilya Saldaña, inapo ni Dom Vasco Cesar de Meneses, ay tumira sa palasyo ng ilang henerasyon bilang kanilang pahingahang taginet. Ngunit pagsapit ng 1879 sumailalim sa malaking pagbabago, ang palasyo ng ito ay mabili ni Conde Henrique Bernay. Ipinanganak sa Weld noong 1800 at 38 si Conde Bernay ay isang maharlikang Portuges na naging matagumpay na negosyante at pilantropo na may particular na interes sa pagpapaunlad ng mga bagong teknolohiya. Kilala siya ng mataas na lipunan ng Portugal sa pagsuporta sa maraming organisasyong pangkawanggawa, institusyong pang-edukasyon at bilang miyembro ng Parlamento at Senado ng Portugal. Bukod sa negosyo at politika, si Bernay ay kilalang taga-suporta ng sining nang umolekta ng mga pinta at eskultura mula sa iba't ibang artista dahil sa kanyang mataas na pagpapahalaga sa pandigdigang sining. Mabilis na natrabaho si Kyle Bernay matapos makuha ang palasyo, isinimula ang marangyang pagsasayos, pinaghalo ang Italian Baroque at bagong classical na estilo at ginawang obra maestra ng arkitektura na kita pa rin ngayon. Ang engrandeng hagdanan ang naging sentro ng palasyo na nagpapakita ng pagbabago ng Opalan. Si Caron Bonet ay kilala sa pinakamalaki at pinakamagarang garden party sa bansa. Wala talagang gustong makaligtas sa mga party na ito. Si Bernay ay makapangyarihang tao na nagmonopolyo ng maraming negosyo, kaya perpekto ang mga party na ito para sa elite na mag-ugnayan. At mula sa kainan, papasok tayo sa gitnang silid at dito makikita natin ang isang kakaibang bagay sa kisame na si Rana. Ngunit ipinapakita nito ang bahagi ng palasyo na mula pa noong 1700 nung ipinag-utos itong ipatayo ni Vasco Cesar. Ito ang orihinal na mga kisame mula sa panahong yon at orihinal na pininturahan kalaunan. Sa video, dadalhin namin kayo sa art gallery, pero lihim muna yon. Una, papasok muna tayo sa mga kwartong ito. Dito, makikita rin natin ang kamangha-mangha mga kisame na pininturahan ng kamay at magagandang crown molding sa paligid nito. Maaaring ginamit bilang archive. Para sa mga mahalagang dokumentong iniimbak ng pamilya. Pumasok tayo sa silid na nayo'y opisina ng mga opisyal ng gobyerno pero dati iba ang gamit nito. Makikikita mo pa rin ang natitirang bahagi ng kisame, ang mga pinta at ang mga palamuti sa gilid ng kisame sa bawat sulok. Kahanga-hangang kisame. At narito na naman ang isa sa mga bandilang yon na nagpapakita kung paano siguro noon na may mga tapiserya sa mga pader.
Nagbigay ng kahangahangang pakiramdam. Ang mga ito siyempre ay naibenta na lahat, pero makikita natin ang kwarto sa tabi nito kung saan ito dating naroon. Pumasok ka sa loob. Ang hagdang nakikita natin dito sa harap natin ay talagang elegante, may mga gintong detalye sa lahat ng dako at ang itim na kulay nito. Papunta sa itaas na palapag ng palasyong ito, papasok sa mga tore dito sa ibaba, makikita mo ang disenyo ng dragon sa ilalim ng hagdan na sumusuporta dito. Bawat bahagi ng palasyong ito ay pinag-isipan at kakaibang dinisenyo. Halimbawa, ang mga salamin sa bawat pintuan at ang gintong palamuti sa paligid nito ay nagbigay sa pasilyo ng napaka-eleganteng anyo. Isara natin ito at kung titingala ka sa pasilyong ito, makikita mo ang maraming stained glass na bintana na nagsisilbing skylights. Agad kong naalala ang dokumentaryong ginawa namin tungkol sa Linwood Hall sa Pennsylvania, Estados Unidos. Ilalagay namin ang link sa itaas. Kahawig nito ang lugar na yon, pero napakaiba rin ito sa lugar na ito. Lahat dito ay dinisenyo, gaya na nakikita ninyo, may upholstered na handrailing at inukit na mga kahoy na frame sa ilalim nito. Kung lalapitan natin ang pader, makikita rin natin ang ilang bahagi ng dating palasyo sa likod nito. Ang mga painting na narito bago ito i-remodel at ngayon ay mukhang simple na lang ang mga pader sa hallway na ito, pero dati ay natatakpan ito ng mga tapiserya na nakita natin sa mga larawan. Noong 1933 ito ay naibenta. Napakaganda ng sulok na ito. May arko na papasok dito, hagdang pababa papunta sa mga opisina ng gobyerno at sa itaas, mayroon din tayong kisame, pero may isa pang medalyon na ipininta noong 1886. Maraming mga eskudo sa paligid, magagandang disenyo na may gintong palamuti. At sa magkabilang gilid ng kwartong ito, mayroon din tayong mga pintuan na may salamin na papunta sa mga niremodel na bahagi ng lugar na ito at ang isa sa mga iyon ay ginawang banyo. Bago tayo pumasok sa loob, tingnan mo sa itaas. May ukit tayo ng tore doon, isang tore ng kastilyo. Hayaan mong buksan ko ito gaya noong araw. Noong unang panahon. Dati rin itong kwarto pero ngayon ginawa na itong banyo. At dito makikita rin natin ang isa sa mga stained glass na bintana na dating nasa mga kwarto. Kapag pumunta tayo sa main entrance hall ng lugar na ito, ipapakita rin namin sa inyo kung ano ang nasa ibaba dito, ang mga opisina ng gobyerno noong araw. Pero bago yon, pumunta muna tayo sa kabilang bahagi ng palasyo kung saan makikita natin ang isa pang napakalinis na silid at ito ang dating silid aklatan ng lugar na ito. Mga bookshelf sa paligid, pero ang pinakakahanga-hanga dito ay ang mga kamangha-manghang pinta na makikita rin natin sa kisame dito. Mga larawan ng tanawin sa Portugal at ibang panig ng mundo. Dati puno ng libro ang mga bookshelf na ito, pero ngayon ay wala ng laman. Dito sa sulok ng kwarto, mayroon tayong parang medalyon at sa tingin ko, ito ay mula sa universidad dahil nakasulat dito, Professor Dr. Cairo Damata. Sa tingin ko, gawa ito sa marmol, hindi ako sigurado. Kahanga-hanga. At ito ay isang pasukan papunta sa isang bahaging opisina, kaya dati itong ginagamit bilang opisina ng isa sa mga manggagawa. Oo, malinaw naman. Instituto ng Investigasyong Tropikal. Kaya ito ay isa sa mga bagay na naiwan mula sa universidad. Noon, ang mga kwartong ito ay karugtong ng silid tulugan at ginagamit bilang aparador. Pero ang pinakakawili-wili ay ang kwarto sa tabi nito. Dahil yon ang magiging kwarto ni Maria, ang kondesa rito. Isa sa mga pinakamagarbong silid tulugan noong panahon na yon, gaya ng makikita natin sa mga litrato na kuha noong 1933 mula sa lugar na ito. Dati, perpekto ang lahat sa kwartong ito, pero ngayon ay hungkag na refleksyon na lang ito. Tingnan mo ang kisame at kung paano ito dinisenyo. Ang mga kahoy sa paligid nito.
At dito naman sa mga pader, makikita mo ang pelus na dating bumabalot dito na ngayon ay napunit na. Ang mga bintanang ito, ang mga kapis na ito ay binubuksan para makita ang lungsod sa bandang iyon. Makikita rin niya ang tanawin mula sa tulay ng ika-25 ng Abril. Mula sa kanyang kwarto at dito mismo sa kwarto na ito, may daan siya papunta sa bulwagan ng sayawan ng lugar na ito. At pagkatapos ay makakapunta siya rito. Sa silid ni Luis, ika-14 ang dilaw na silid na tinatawag din nila. Isa itong kahangahangang lugar sa bahay, may mga upuan sa paligid, mga kurtina sa mga dingding at mga ilaw sa bawat sulok. Isang napakagandang chandelier ang nakasabit dito sa gitna at dito rin sa dingding ay may painting ni Louis ika-14 na nakasabit dito. At kung titinggala ka sa kisame, makikita mo rin na ito ay dinisenyo 3 dimensyong inukit pero sa isang napakapangit na paraan. At iyon, kung ikukumpara sa kwarto sa likod natin, ay isang napakalaking pagkakaiba. Makikita mo ang kahalagahan ng kwartong ito kumpara sa kwartong yon dahil ito ang nakikita natin dito. Dati, ito ang ballroom ng lugar, isa sa pinakamahalagang kwarto ng buong bahay at makikita mo yon sa lahat ng pader. May mga painting sana dito sa mga espasyong ito. Sa kasamaang palad, gaya ng nabanggit namin, na-vandalize ang lugar at sinira ng mga vandals ang mga painting at kinuha. Nang bilhin ng universidad ang gusaling ito, ginawang conference room ang kwartong ito at may malaking mesa na sumasakop mula dulo hanggang dulo ng kwarto. Sa itaas, makikita mo pa ang mga natitirang bahagi ng chandelier na nakasabit sa kwartong ito. Talagang napakaganda ng mga yon. Ngayon, kailangan nating tumingin sa itaas at pahalagahan ng crown molding na detalyadong ginawa dito sa loob. Inilalarawan ang mga instrumento sa kisame, lahat ay pinungginawa, may ginto sa paligid nito. Ang silid na ito ang sentro ng bahay at dito ginaganap ang mga kasiyahan. Makikita natin ang huling natitirang painting sa lugar na ito. Isang paglalarawan kung paano kaya ang itsura ng silid na ito noong panahong iyon. Mula sa isang florera sa mga hardin, may isa pang bandila. Tingnan natin. Heto, makikita mo kung paano dating itsura ng ballroom na may mga chandelier pa na nakasabit at mga kurtina na nakalawit pa rin doon. Ito naman ang isa pang tanawin ng bulwagan at ito ay isang larawan mula pa noong 1940 At katabi nito, narito ang silid ni Louis, ika-14 na nandun pa lahat ng mga kasangkapan at ito ang isa pang anggulo mula sa partikular na silid na iyon. Pagdating na ika-20 siglo, ang palasyo ni Bernay ay naging punong tanggapan ng Technical University of Lisbon at Institute of Tropical Science Research at hindi na tag-initang pahingahan ng mayayaman at makapangyarihan. Ang malalawak na bulwagan at bakuran ng palasyo ay naging perpektong lugar para sa mga gawaing administratibo ng universidad. Mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng universidad ang pagkuha nito sa palasyo ni Bernay. Ang pagbabagong anyo ng palasyo mula pribadong tirahan patungong pampublikong institusyon ay sumasalamin sa pagbabagong panlipunan at pangkultura ng Lisbon. Sa panahon nito bilang punong tanggapan ng administrasyon ng teknikal na universidad, ang palasyo ni Bern ay sumailalim pa sa mga karagdagang pagsasayos upang umangkop sa mga pangangailangan ng universidad. Inayos muli ang loob ng palasyo para maglagay ng opisina at silid-aralan habang looban ay modernisado para maging mas functional at kayaya. Tiniyak ng universidad na igalang ang kasaysayan ng lugar, pinanatili ang mga arkitektural na tampok at orihinal na ambience. Ang palasyo ng Burnay ay nananatiling simbolo ng kasaysayan ng Lisbon at ngayon ay nagsisilbi ring sentro ng pagkatuto at inobasyon.
administratibong punong tanggapan pa rin ng Teknikal na Universidad ng Lisbon ang palasyo. Noong unang bahagi ng ika-21 siglo, dahil sa kakulangan ng pondo ng universidad, lalong nahirapan panatilihin ang palasyo. Dahil dito, inilipat ng universidad ang mga administratibong opisina nila sa mas moderno at matipid na pasilidad sa gitna ng lungsod, 2001. Ang pag-alis ng universidad sa palasyo ng Burnay ay nagbukas ng bagong yugto sa kasaysayan nito. Naiwang walang tao ang palasyo at unti-unting nasira dahil sa kapabayaan. Tahimik na ngayon ang dating masiglang mga bulwagan at ang engrandeng ballroom na pinagdarausan ng marangyang kasiyahan. Kamakailan lamang, noong 2024, inanunsyo na magkakaroon ng pamumuhunan na 16 na milyong euro para sa rehabilitasyon ng palasyo ng Burnay. Magsisilbi itong tahanan ng Pambansang Museo ng Sining Antiga, isang institusyong Portuges na nangongolekta at nagpapakita ng mahahalagang likhang sining at antigong pambansa. Ang malungkot na katotohanan ay hanggang hindi pa nangyayari ang renobasyon na ito, patuloy pa rin ang mga insidente ng bandalismo. Sa likod ng bulwagan ng sayawan, kami papasok sa green room, nakabaliktaran ng yellow room sa kabila. Hindi ito ang pinakamagarbong silid, pero mayroon itong ilang kasangkapan, ilang estatwa at isang chandelier na nakasabit sa kisame. Bukod pa rito, ito ay ganap na ipininta ng isa sa mga pintor noong 1886. Muli, isang kahangahangang silid sa loob ng lugar na ito at mula rito, maaari kang magpatuloy pa, may isa pang silid sa likod nito at ito ang tinatawag nilang silid ng mga haligi. Nagsagawa kami ng pananaliksik ngunit hindi pa rin malinaw sa amin ang layunin ng silid na ito. Gayunpaman, isa na namang kahangahangang silid ito, maganda ang disenyo ng kisame at lahat ng detalye ay pinag-isipan. May malaking chandelier na nakasabit sa gitna ng silid at may mga kasangkapan nito sa buong paligid. Tulad ng nakikita ninyo ngayon, marami pang naiwan na bakas ng mga aktibidad ng gobyerno sa loob ng lugar na ito. Makikita rito ang mga haligi na pinagmulan ng pangalan ng tanyag na silid dahil sa gintong palamuti sa itaas. Napakaganda ng silid na ito at doon sa itaas makikita pa natin ang isa pang medalyong pininturahan ng kamay nung unang panahon. Maaari ka ring pumasok sa greenhouse mula rito. Ito ang kabilang bahagi ng palasyo at mula rito, maaari pa tayong magpatuloy at bumaba papunta sa mga galerya. Dito, makikita natin ang isa pang magandang paglalarawan, si Roberto Bernay, isa sa mga anak ng konde. Nandito siya sa galerya, isa sa mga tagapagmana ng gusaling ito. Dito sa ibaba, makikita natin ang paglalarawan ng mismong galerya kasama ang lahat ng magagandang likhang sining nito. Papasok tayo dito at ito ang entrance salon. Wow! Dito pa sa ibaba, makikita natin ang green room na pinasok natin kanina. May isa pang napakagandang silid dito sa lugar na ito, kaya tara at maglakad-lakad tayo sa gallery na yon. Noong unang panahon, ang mga pader ay puno ng sining. May mga estatwa sa bawat sulok ng silid na ito at ipinapakita ng pamilya ang kanilang yaman sa mga taong bumibisita rito. Dito, makikita pa natin ang paglalarawan ng ilalim ng pader na ito. Ito ay bago pa ang pagsasayos ng lugar na ito, ang mga painting na dating nasa mga pader dito. Dito, maari mong masilip ang mga hardin sa pamamagitan ng mga bintana at namnamin ang ganda mula sa loob ng iyong bahay. Ang mga halaman ay makikita sa bawat sulok ng lugar na ito at maging ang isang fountain ay umaagos dito sa loob. Makikita mo na ang lugar na ito ay unti-unti nang nasisira, nagsisimula na magiwa-hiwalay ang mga bintana. Kailangan ng agarang tulong ng lugar na ito bago ito tuluyang magiba at magkahati-hati. Ito mga kaibigan, ang entrance hall na binabanggit ko kanina. At nung unang panahon, may mga haligi rin na nakatayo dito sa ibabaw, pero mukhang tinanggal na ang mga iyon.
Kailangan mong tingnan sa kwartong ito ang bawat detalye, ang mga kakaibang disenyo, ang mga kahoy na inukit sa loob ng maraming taon. Makikita mo ang mga larawan sa lahat ng bagay tulad ng tor ng kastilyo na nakita natin kanina sa itaas ng pintuan ng silid-tulugan. At pati na rin ang kwartong ito mismo. Talagang kamangha-mangha itong pagmasdan. Sa mga dingding, may mga tapiserya, mga florera at porselana na nakalagay kung saan-saan, may mga upuan sa paligid dito at ang mga halaman ang nagbibigay buhay sa kwartong ito. Kung titingnan natin dito, makikita pa natin na isa sa mga bahagi ng kisame sa itaas ng pinto ay nahulog na. Ito ay nagbibigay sa ating ng mas malapit ang tingin sa isa sa mga kastilyo, isa sa mga tore. Ito ay dating naroon sa itaas, sa pintuan ng engrandeng pasukan na ito. Gustong gusto ko rin ang berdeng pelus na meron tayo sa pader dito. Ito pala, ay pininturahan lang. At sa ilang mga pinto, may mga tor ng kastilyo at sa iba naman ay may mga leon. Iba-iba ang bawat pinto. At dito sa itaas, hindi pa tayo tumitingala. Isa ito sa pinakamaranyang bagay sa kwartong ito at yun ay walang iba kundi ang skylight na nagbibigay liwanag sa madilim na kwartong ito at nagdadala ng saya sa lugar na ito. Napakaganda ng skylight na ito kahit may bahid na dungis. Mamaya sa video, ipapakita namin ang skylight mula sa itaas. Ngayon, dadali namin kayo sa isa sa pinakamagandang kwarto dito. Kanina sa intro, pinasilip na namin ito, pero ngayon ipapakita na namin ang buong ganda nito. Ito ang talagang ipinagmamalaki ng palasyo. Ang buong tore ay nakapalibot sa kwartong ito. Ito ang engrandeng bulwada ng Bernay Palace at talaga namang isa sa pinakakamangha-manghang mga silid na nakita ko. Malamang pati ikaw rin. Ang mga pader ay pininturahan ng napakadetalyado gamit ang 3D na disenyo, kaya parang mas malaki ang espasyo kaysa sa totoong laki nito, kahit na napakalaki na ng kwartong ito. At talaga namang makikita mo, lahat ay maingat na binisenyo at pininturahan. At dito sa likod, sa gitna, ay dati nakasabit ang isang chandelier, pero ngayon ay bumagsak na ito sa sahig. Iyan ang parte ng lugar na ito na ayaw ko talaga. May tapiserya sa pasamanong ito na pababa sa hagdanan. Ang mga graffiti sa mga pader na ito ay talagang nagpapakita na ang mga taong ito, ang mga vandal, ay walang respeto sa lugar na ito at talagang nangangailangan ng proteksyon at pagpapanumbalik ang lugar na ito. Inasahan naming may papaabot namin ito sa mga tao. Sa paggawa ng video na ito mula rito sa ibaba, makikita ninyo kung gaano kalaki ang silid na ito. Talagang hindi mailarawan sa salita at saan ka man tumingin, mayroong disenyo at pinag-isipan talaga ang bawat detalye. Kamangha-manghang tanawin na masarap pagmasdan. Kung lalapit pa tayo ng kaunti, makikita rin natin ang rehas na nilagay nila dito, pati ang rehas ay dinisenyo talaga sa kwartong ito. At dito makikita rin natin ng malapitan ng bumagsak na chandelier, ang bumagsak na parol na nakahiga dito sa sahig, ang pinakamalaking parol na nakita ko sa buong buhay ko. Mga gintong plato, gaya ng nakikita mo, dinisenyo ng detalyado. Kung titingnan mo sa likod dito, ang silid na ito ay inisip na maging maganda lang dahil ang pintuang iyon ay peke at wala namang pinupuntahan. Nagdadagdag lang ito ng kakaibang dating sa silid na ito. Nandito na tayo ngayon sa ibabang entrance hall ng lugar na ito at sa kaliwa at kanan. Dito papunta sa mga opisina ng gobyerno kung saan ginawang mga opisina noon. Pwede mong silipin sandali ang isa sa mga iyon.
Hindi natin ito tatalakayin ng malaliman. Tingnan natin ang mga opisina na ito. Pero gaya na nakikita mo agad dito, lubos na itong nasira. Pumasok ang mga magnanakaw ng tanso para balatan ang lahat ng kable at nakawin ang lahat ng tansong nasa loob ng mga iyon. Nakakalungkot talagang makita ito. Pwede tayong sumilip sa isa sa mga opisina at pagpasok natin, makikita natin yon. Nagpakabit ng bagong kisame ang gobyerno, pero makikita pa rin sa ilalim nito ang orihinal na kisame. Heto. Malalaman mo kung paano dati ang itsura ng mga kwartong ito. Magaganda sana ang mga ito dati, pero nasira rin ang gawing opisina. At ngayon, ipapakita namin sa inyo ang isang bagay na ipinangako na namin dati, at yon ay ang mga itaas na palapag, ang tour, at ang mga skylight. Kailangan mang mag-ingat habang naglalakad ka sa loob ng lugar na ito. Pwede tayong gumamit ng hagdan dito sa itaas para makabalik sa mga palapag na yon. Isang bagay na matagal ko nang hinihintay. Excited akong makita ang nasa itaas na palapag ng lugar na ito. Sabik akong makita at makapasok sa tour na yon. Maraming hagdang paakyat papunta sa tore na ito, pero makatuwiran naman dahil napakataas din ito at hindi pa nga tayo umaakyat sa mismong tore. Hindi pa natin nagagawa yon. Dito, papasok tayo sa mga kwartong nasa itaas mismo ng pasilyo. Pakita ko muna ito sa'yo. Dahil dito sa itaas, makikita mo ang itaas na bahagi ng stained glass skylight at pati na rin kung paano ito gumagana. Ito ang salamin sa ibaba. At dito sa itaas, makikita mo kung saan pumapasok ang liwanag at kung paano tumatama ang liwanag sa skylight. Sa kwartong ito, may 4 na skylight na naroroon. At saka ay muntik ko nang makalimutan ng isang bagay bago ako magpatuloy. Nakakita rin kami ng ika-5 skylight dito at malamang makikilala mo ito. Iyan talaga ang skylight mula sa banyo sa ibaba. At pati na rin ang mga nakabuyang-yang na pader ng dating ni-remodel na Castillo Palacio ay naiwan dito. Dito, pwede tayong maglakad papunta sa isa pang pasilyo na may 2 pang skylight sa ibaba. Ang mga ito ay may puting rehas. Medyo interesante. Dito sa likod ay ang hagdang paakyat sa itaas ng palasyo na ito. Isang napaka-unique na hagdan. Aakyatin natin ito mamaya sa video. Una, ipapakita namin sa inyo ang bahaging ito dito na parang attic. Pero may mga tinatagong sikreto na talagang interesante. Halimbawa, dito sa kahoy na kulungan, makikita mo ang skylight sa itaas ng entrance hall. Kamangha-mangha, makikita mo pa nga ang mga leon doon kung titingnan mong mabuti. At ito ay isang daanan na umiikot sa paligid ng tore ng palasyong ito. At dito makikita mo ang orihinal na estruktura ng lugar na ito nung itinayo ito noong 1700 at 1 hanggang 1734. Ang estrukturang ito ay nakaligtas sa isa sa pinakamalalakas na lindol sa mundo, ang lindol sa Lisbon noong 1755 ika-1 ng Nobyembre. Alas 9:40 ng umaga, yumanig ang lungsod. Malamang gumuho ang palasyo sa iba't ibang paraan at kinailangang itayo muli. Ilang bahagi lang ng lugar na ito ang natira at nakaligtas sa lindol. Makikita mo na halos lahat ay bago at inayos sa loob. Ilang pader lang ang natira mula sa dating estruktura. Ipapakita ko sa iyo ang hagdang binanggit ko at may espesyal na bagay sa itaas. Ang hagdang ito, kalahati ay nasa loob at kalahati ay nasa labas ng gusali. Talagang kamangha-mangha kung paano ito dinisenyo ng mga arkitekto noong unang panahon. Wow! Mula sa hagdanan, makikita mo ang mga hardin ng lugar at mula sa labas ng lugar, kamangha-mangha rin kung paano ito umaakyat papunta sa tore.
Nakarating kami sa itaas ng hagdanan. Akala ko ay nasa tuktok na kami ng palasyo pero hindi pa pala. May isa pang paikot na hagdanang umaakyat hanggang pinakatuktok. Hindi namin alam kung ano ang layunin ng kwartong ito na pinasok namin na yon. Pero alam namin na ito ay nasa itaas ng main entrance hall at may bisagra dito na kayang ibaba at itaas ang kandelabra na nandoon. Gaya ng nakikita mo, kaya nilang ibaba at itaas ang kandelabra. Tingnan mo itong kahangahangang paikot na hagdan na umaakyat papunta sa pinakataas ng lugar na ito. Tingnan natin ang huling bahagi na yan. Ang sarap maglakad dito sa itaas, parang kwento ng engkanto. Halos bumibigay na ang mga hagdang ito, parang magkakalas na. Kailangan mong mag-ingat ng husto pag-akyat dito. Mula rito, makikita mo ang tulay ng ika-25 ng Abril at napakaganda talaga ng pakiramdam na nasa tuktok ka ng palasyo. Tingnan natin ulit sa labas bago tayo umalis. Lumabas tayo at silipin ang paligid ng Lisbon, lakad tayo sa itaas ng lugar na ito. Dito makikita mo ang tulay ng ika-25 ng Abril sa buong ganda nito. Umasa kami na sa pamamagitan ng dokumentaryong ito, mas namulat ang mga tao sa kalagayan ng ganitong palasyo. Sa pagkakaalam namin, wala pang pondo o fundraiser para matulungan ang lugar na ito. Pero kahit papaano, naipakita namin ito at naipakilala sa lahat. At baka sa inaharap ay may magawa tayo tungkol dito. Kung nagustuhan mo ang dokumentayong ito, paki-like naman po. At sa lahat ng yan, gusto kong magpasalamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam!